gamit ang Milescraft Pocket Hole Jig. So, 4 na pocket hole yan sa bawat corner. Isang screw lang gagamitin natin. May glue naman at talagyan natin ng braces itong ating upuan para siguradong matibay. Kaya okay na yan. Ayan, Pioneer wood glue ang gamit natin. Ilagay natin sa lagayan ng ketchup. Alright. Then, screw na natin ang ating upuan. 50mm na pocket hole screw mula sa OD Tornillos ang ginamit natin dyan. Murang-mura yan sa Lazada at Shopee. Dahil direct importer at wholesaler itong OD Tornillos, mabibili mo lang ang 50mm pocket hole screw sa halagang 1 peso and 43 cents. Yung 50mm ng leading brand pocket hole screw ay nagkakahalaga ng 350 pesos isa. Ganun siya kamahal. The same quality lang din sila. Unbendable, unbreakable, self-tapping, square drive. Parehas na parehas po. Ayan, sandalan na lang ang kulang. So sa sandalan, medyo tricky ng konti at gusto natin naka-incline siya ng 120 degrees, about 120 degrees. So kumuha tayo ng ritasong kahoy para masukat natin kung anong cut pa ang gagawin natin, ilang degrees ng cut ang gagawin natin para ma-achieve natin yung 120 degrees inclination. Alright. So gamit ang digital angle finder at tri-square, ayan, nakuha natin ang angle ay sa 31.54. So, isara na natin ng 32 yan. 32 degrees. Ano? Para hindi mahirap sumukat. Alright? Ayan, sinet na natin ang miter saw sa 32 degrees para sa pagputol ng sandalan para ma-achieve natin ang 120 degrees inclination or malapit-lapit doon. Ayan. Para sa sandalan, dalawang 2x2 ang ating ginawa at kinat natin ang magkabilang dulo at 32 degrees in parallel. Ayan o. At ito, ini-screw na natin magkabilaan gamit ang black iron wood screw na 3-inch long. Ayan. Itong brace na ito ang magpapatibay ng ating upuan. Siya ang hawak sa dalawang paa para hindi ito humiwalay. At nagsisilbing support din ito ng sandalan. Milescraft pocket plug naman ang ginamit natin para takpan ang pocket hole. Ayan. So madali lang siya gamitin. At isa pang brace sa harap para lalo siyang tumibay. Yan, maliit lang na 1x2 wood ang ginamit natin dyan. Then, kinabit na natin ang mga wood planks. Ayan. At ang spacer ay isang wood plank na rin. 1.5 na gypsum screw lang ang gamit natin dyan. Para mas matibay. Pwede rin namang 1 1/4 pero sa tingin ko, mas gusto ko yung malalim ang baon para hindi basta matanggal. Diba? Marami naman tayong gypsum screw. Alright. So yan, ang spacer natin ay isa ring wood plank na 1x3. 1x3 na wood plank. Yan. Screw mo lang yan hanggang pababa. At ginamitan natin ng countersink yan para sa pre-drill. At ito ay mabibili mo sa OD Tornillos ng pinakamura. Pag binili mo in trio, tatluhan. Alright? Para makompleto ang ating project, itong mga plank sa upuan naman ay in-screw natin. After natin silang i-pre-drill ng countersink drill bit. Ganun din ang spacer natin, isang plank lang. Ayan o. Para uniform ang distance between planks. Ito, sinukat natin ang angle of inclination. Nasa 121 degrees siya. Buti na lang, naalala ko na kailangan pala lagyan natin ng heel. Ayan, nilagyan natin ng heel. No?
para nakaangat siya ng konti. Hindi didikit ang buong paa niya, ilalim ng paa niya sa sahig. So, yan, may heel tayo. Maraming salamat, Davis Paint, sa libreng Davis Timber Prime. Napakaganda, water-based yan. So, ito na ang ating finished product. So, madali lang siya gawin, di ba? Basically, dalawang paa, sandalan, tapos upuan. Ganun lang. At kailangan lang eskwalado. Ang sukat naman ay depende sa gagamit. Yung ginawa ko, customized doon sa sukat ng gagamit na kung saan makakaupo siya ng comfortable. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko nilagyan ng mga sukat. At kung gusto niyo ng plano, siyempre, babayaran niyo ako. Walang libre ngayon. Ayan. So maraming salamat sa inyong panonood. Thank you po at hanggang sa muli. Next project ulit tayo.